إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ating mga binibigyang paliwanag na mga hadith at mga benepisyo mula sa ating mga tanyag at mga kilalang scholars na mapagkakatiwalaan. Next hadith, wa an Jabir bin Samura radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min al-luhumil gamam qala in syi'ta qala atawaddahu min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. So sa hadith na ito, sinabi ni Jabir bin Samura na kung saan ito ay santanyag na sahaba at anak ito ni Sad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anak ito ni anak ng kapatid ni Sad bin Abi Waqqas, anak ng kanyang sister. At ito ay si Jabir bin Samura radhiyallahu an, siya ay nanirahan ito sa Kufa at doon nanayo ng kanyang tahanan, kung saan siya namatay noong 74 after Hijra or 66 ang iba after Hijra. Ang kanyang ama ay si Samura bin Junada as-Sawai al-Amiri, isa rin itong sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sabi niya, isang tao o isang lalaki ang nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, ya Rasulullah, ako ba ay nararapat na magsagawa ng ablution pagkatapos kumain ng tupa? Sa iba naman sabi nila ito sheep or kambing. So maaari ba akong kumain, mag-ablution, ako ba ay mag-ablution after na ako ay kumain ng tupa? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung gusto mo, ibig sabihin kung gusto mo, ito maaari kang mag-wudu. Kung hindi naman ay wala namang itong epekto at walang pinsala sa iyo, ibig sabihin. So muli nagtanong ang tao kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ba ay magsasagawa ng ablution pagkatapos kong kumain ng kamelyo? So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, Naam. So ibig sabihin siya ay magsagawa ng ablution. So dito sa hadith na ito ay lumilitaw na ang pagkain ng kamelyo, ang pagkain ng kamelyo ay lumilitaw, o nakalagay dito meat of camel, ay lumilitaw na ito ay nakakasira ng ating pag-aayuno. So ito ang lumilitaw na nakakasira ito ng pag-aayuno. So ayon kay Imam Shafi, kung ang hadith na ito aniya ay otentibo, sabi niya, kung ang hadith na ito ay otentibo, ito ang aking rin opinion na ang pagkain ng kamelyo, ito ay nakakasira ng ablusyon. So sabi niya, ibig sabihin, kung ito ang hadith na ito ay nulipay, sabi ni Imam Shafi'i rahimullah, ay otentibo, so dito rin ang aking opinion na ang pagkain ng laman ng kamelyo o karne ng kamelyo, ito ay nakakasira ng pagwudu o ablusyon. So dahil dito makikita natin ang hadith na ito ay walang kaduda-duda, inshallah, ito ay mula sa likom ni Imam Muslim rahimullah, na kung saan ito ay otentibong hadith. So ibig sabihin, ito rin ang patwa o opinion ni Imam Shafi'i rahimullah, na kung saan kung ito ay mag-otentibo, siya ang opinion niya, ang pagkain ng kamilyo, ito ay nakakasira. So ito ay nakakasira. So ang iba naman ay sinasabi nila na ito ay hindi nakakasira ng wudu. Hindi nakakasira ng wudu sapagkat anila ang hadith na ito ay abrogated na.
ito ang sabi nila na ang hadith na ito ay abrogated na, no? Kung saan ginawa nilang batayan ang anumang dumapo o anumang nadampihan ng apoy ay ito ay pinapahintulot na, sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon pinagbawal niya lahat ng nadadampian ng apoy. Ibig sabihin, ikaw ay nag-ihaw, alimbawa, nadadampihan ito ng apoy o baga. Kaya, so dito sabi niya ay magwudu kayo, ito ay ginawang obligasyon, ngunit sa bandang huli ito ay inabrogated ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay nakita na humiwa ng karne at dito ay sinalang niya sa apoy at kinain niya at siya ay nag-imam, binitawan niya ang kanyang knife o kutsilyo at siya ay nag-imam nang walang pagwuduan nila. So dito ay pinakita na abrogation na ang pagkain na kung saan nasayaran o nadampian ng apoy o ng baga, ito ay abrogation na. So dahil dito anila, kung ang kamelyo ay kumuha tayo ng karne nito at idampi natin ito sa baga o sa apoy, ibig sabihin ay hindi na rin natin kailangan pang magsagawa ng wudu sapagkat ito ay pinahintulot na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumang dumampi sa apoy na dating pinagbawal niya, sa bandang huli ito ay pinapahintulot na. So dahil dito anila, ito ay abrogado na rin ang pagkain ng kamelyo na kung saan nung una ay ipinagbabawal ang hindi ka magwudu kapag kumain ka nito. Noon sa bandang huli ay abrogado na ito sapagkat same rules nila ang anumang inilagay sa baga na ito, na kapag ito'y inihaw mo ay maaari mo nang kainin ito ng walang pagsasagawa ng wudu. So ito ang sabi ng iba, ang dahilan nila ito. Kaya sabi nila ang wudu ay hindi, ang pagkain ng kamelyo ay hindi ito nakakasira ng wudu nila. So marami sa scholars natin ang nagsasabi na ang pagkain ng kamelyo ay hindi ito nullify. Ito rin daw ang opinion ng apat na khalifa, no? At ang kanilang mga kasamahan noong kanilang panahon, ito ay kanilang opinion sa bandang huli dahil pinakikita na abrogado na nga ang pagkain ng kamelyo na ito'y nakaka-break ng wudu nila. See? So sabi nila, ito ay hindi nakakasira ng wudu. At ganun din, ang mga scholars natin ay ano ba ang dahilan nila kung bakit ipinagbabawal ang pagkain ng kamelyo? So sabi nila, may iba-iba silang opinion sa bagay na ito. May iba-iba silang opinion sa bagay na ito. So sabi ng iba na opinion mula kay Maulana Shabir Ahmad, sabi niya, kasi dahil ito ay sa masangsang na amoy ng kamelyo, kapag ito ay kumain, ay tumatalab ang sangsang nito sa iyong katawan, kaya nang dahil dito ay nararapat kang magsagawa ng wudu upang sa ganun ay mawala ito sa pagharap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala o maaaring makapinsala ka sa mga nakasamahan mo nagdarasal. Kaya ipinag-uutos na tayo ay magsagawa ng pagpadalisay o magsagawa ng wudu. Ito ang dahilan kung bakit obligasyon tayong magwudu. So sabi naman ni Shia' Waliullah na siya nagbigay ng opinion hinggil dito sa ng argumento, nagbigay siya ng view niya dito at ang kanyang argumento, sabi niya, ang pagkain kasi ng kamelyo o laman ng kamelyo ay pinagbawal sa Torah at sa lahat ng mga apostols, no? At ganoon din sa mga Bani Israel. So dito ay pinahintulot ito sa mga tagasunod ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ablution dito ay ipinag-utos tanda ng ito'y pagiging pagpapasalamat mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dahil daw ito ay isang favor ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito ay masagawa ng wudu, tanda ng pagpapasalamat. Ang ibang scholar naman ay nagsasabi na ang pagkain ng kamelyo ay nakakasira ng wudu sapagkat ito ay mayroong siya mabagsik, no? Mabagsik na pakikitungo sa tao, no? Siya ay sabihin nating severity o ang kanyang behavior ay matapang ito. Kapag halimbawa ito'y sasaktan mo o kaya papatayin mo ito o anong gagawin mo, babatoy, pupuntahan ka nito at talagang sasalakain ka niya, lulusubin ka niya hanggat hindi ka masaktan. Alhamdulillah, inshallah hindi ka titigilan ng mga kamelyong ito. So ganito sila ka-severity, ganito sila kainit ng ulo, no? Kapag sila ay nasasaktan o nakikita mo pipinsalahan mo sila, talagang lalaban sila, maiinit ang dating nila, talagang sila ay baga sa tao ay maiinitin ang kanilang ulo. So nang dahil dito, ang pagkain ng kamelyo,
Kapag kinain mo ang karne nito ay posible nila na ang anumang taglay nito na mayroon siya sa kanyang sarili na siya'y mabangis, siya'y maiinitin ng ulo, ay maari ang katangiang ito ay lumipat sa iyo. Sa pag ito ay kinakain mo ang karne niya, so dahil dito, ang gawaing kasamahan ng ganitong uri ng gawaing masasama mula sa kamelyo, maiinitin, ito'y gawain ni Shaitan. So ibig sabihin, si Shaitan ito'y lumikha sa apoy kung saan walang usok, at ang alam natin ang pangpatay sa apoy upang maging malamig ay tubig. So nang dahil dito ay ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anila ang pagwudu upang sa ganun ay sakali na itong ugali ng kamelyong ito may ugaling Shaitan ay hindi ito tumalab sa atin at hindi magkaroon ng pag-iinit ng ulo o ano pa mong pagiging mabagsik, mabalasik natin sa ating mga sarili. So sabi nila ito ang higit na mas malapit na opinyon. So yan naman ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magsagawa ng pagwuwudu pagkatapos kumain ng kamelyo, no? Okay. So balikan natin yung sinasabi nilang na ito ay abrogado na kung saan ang pagkain ng kamelyo ay abrogado na sa bandang huli na ginamit ang proof na kung saan na dati pinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang anumang nasagihan ng apoy o baga, na dito ay kumapit ang anumang linuto natin ay pinagtatagubilin na tayo ay magsagawa ng wudu dahil ito ay ang bagang ito ay mula din sa apoy o sa init. Dito ay isang katangian at characteristic ng isang gawaing mainitin. Mainit ito ay gawaing Shaitan din. Sa alam natin linig si Shaitan sa apoy. So dahil dito gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng wudu upang ang init nito ay matanggal sa ating katawan. So dahil dito habinaan nila, kung ito ay mainit at inabrogado na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isa pa sa ito sa dahilan, ay tinanggal na rin ganun ang kamelyo kung ang katwiran ay ganito na mainitin sila, mabalangis sila. So tinanggal na rin ito katulad ng hadith na ito na kung saan inabrogado ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito'y walang pinagkaiba kung sila'y parehong mainit. So sa dahilan ang tubig ang siyang magpapalamig, sa bandang huli hindi na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagwudu pagkatapos niya kumain na kung saan umiwas siya ng karne na kung saan inilagay niya sa baga na linutot pagkatapos ay nagsala siya ng walang wudu. So ibig sabihin, ganun din ang kamelyo, anila ito ay abrogado na rin, kaya ito ay break na. Hindi na break ang pagkain ng kamelyo, kaya naman ang mga apat na kalipa at mga ibang kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi, ito ang kanilang opinyon at hindi na nagsasagawa ng wudu kapag sila ay kumakain ng kamelyo. So, ang sagot ni Saleh Al-Fawzan rahimullah sa bagay na ito, aniya, hindi natin pwedeng sabihin ang isang pagbigkas ng abrogado kapag ang dalawang hadith ay maaari mong ipag-combine at ito ay prinsipul ng ating pananampalataya. Hanggat mayroong posibilidad na maaring mag-combine ang dalawang hadith, ay hindi mo ito maaaring sabihin na ito ay abrogado. So, nang dahil dito, na sinabi niya dito sa hadith na ito, ang hadith na kung saan ang anumang nasayaran, sumayad na pagkain sa isang bagaman o apoy ay abrogado na. So sabi niya, ang dahilan ito ay in general ito. Ibig sabihin, anuman ang inilalagay mo rito na halal nating kainin, anuman ang inilapat mo rito, idinidikit mo rito, ipinasasayad mo sa apoy o baga na ito ay halal na at abrogado na nga ang una. Ngunit ito ay general kahit ano. Dito sabi niya, sa isang kamelyo, ito ay specific lamang, special lang ito at isa lamang ito patungkol sa kamelyo at ito ay hindi pan-general, kundi ito ay specific aniya. So, nandahil dito sabi niya, ito ay specific, baga sa ano, ito ay exemption, ito ay exempted sa lahat ng dadampi sa apoy o baga. Ito ay nag-iisang tanging binigyan ng proof na kung saan ito ay nakakabreak ng wudu dahil pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng wudu. So dahil dito, aniya, hindi ito abrogado. Ito ay specific, ito ay bukod tangi na kung saan exemption ito. So ang sino mang kumakain ng kamelyo, pagkatapos na ito ay makain ay magsagawa kakailangan ng wudu sapagkat ito ay hindi abrogado ang hadith na ito. No? Okay. Ito rin ang opinyon ni Imam Ahmad. Opinyon ni Imam Ahmad rahimullah, Imam Hanbal, Imam Shaq,
Rahway, Yahya, Ibn Mundir, at iba pa, at majority scholars, ito ang kanilang opinion na ang pagkain ng kamelyo ay hindi ito abrogado, kundi ang pagkain ng kamelyo ay nakaka-break ng ating pagwudu. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay kumain ng kamelyo, ang wudu mo ay nasisira. So, ang sabi naman ng ibang mga scholars natin, ito ay abrogado na. Ang ala, hanggit na nakakaalam, ngunit majority scholars, ang pagkain ng karne ng kamelyo, ito ay nakakasira na. So, ang sabi nila, kung ito ang pagkain ng kamelyo ay nakakasira sapagkat nabanggit sa hadith ay karne ng kamelyo, anila, ito ay bukod tangi lamang ba na sa ito ay sa laman ng kamelyo ang nakakasira ng wudu o kaya ng ating gusul o kaya ng ating pagtatayamum? No, ang sabi nila, kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng baboy, laman ng karne ng baboy ay pinagbawal sa banal na Quran, no? Ipinagbawal ang laman ng karne ng baboy, hurrimat alaykumul maytata wad damu wal lahmal khinziri. So laman ng baboy. So dito sabi nila hindi lang karne ang bawal sa baboy na ito, lahat sa kanya ay nagiging bawal. Ito man ay sa loob, mga bitukan nito, mga puso, mga atay nito, no? So lahat ito ay bawal sa kanya. So maging ito man ay gatas, alam natin may gatas ang baboy na kung saan dumidede dito ang kanyang mga anak. So lahat ng ito ay haram. So sabi nila, kung ito ang lahat na ay haram na sinabi nila subhanahu wa ta'ala ay karning baboy lamang, so dapat ay karning baboy lamang. Bagamat ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na karning baboy ay haram, ngunit sa ating kaalaman sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng kabuuan ng baboy ay haram. So dahil dito, sinabi nila ang lahat din ng kabuuan ng kamelyo ay hindi nakakasira ng wudu. Hindi nakakasira ng wudu, anuman ang kainin natin dito, maging ang kanyang gatas, ay hindi ito nakakasira ng wudu. So ito ang isang hadith sa araw na ito na kung saan ang pagkain ng kamelyo ay hindi nakakasira ng wudu. Ito ang pinakamalakas na opinion. At ang sabi naman ng iba ay abrogado na, ito ay nakakasira ng wudu. So ang higit na nakakaalam ang Allah subhanahu wa ta'ala. Next hadith. Wa an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazim alla yamassal Qur'ana la tahir, rawahu Malik mursala wa wasalahu Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. So dito sa hadith na ito, sinabi ni Abdullah bin Abu Bakr, kung saan ito ay anak ni Muhammad bin Amir bin Hazim al-Ansari al-Madini al-Qadi. So ito isang tabi'in, no? Sinasabi nila si Abdullah bin Abu Bakr dito, anak ito ni Abu Bakr Siddiq. Pero ang pinakamalakas ay ito'y sinasabi na ito ay anak ni Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazim. So itong si Abdullah bin Abu Bakr, ito ay isang tabi'in. Ibig sabihin ng tabi'in pagkatapos ng mga sahaba. Ibig sabihin lumilitaw pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba, then pagkasunod ng mga sahaba, ito'y tabi'in. Ibig sabihin ito'y mga anak ng sahaba, no? O sa panahon ng pagkatapos wala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi na nakita, ito ang tinatawag ng mga tabi'in. Alam natin kasi kapag sinabi nating sahaba, kapag tinawag kang sahaba ay nakasama mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita mo siya, no? At pagkatapos ay namatay ka na hindi ka lumabas sa Islam, ikaw ay tinatawag na sahaba. Ngunit kapag hindi mo siya nakita at ikaw ay nasa loob ng pananampalatayang Islam at ikaw ay namatay sa loob ng pananampalatayang Islam, hindi mo nakita ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so hindi ka tinatawag ng sahaba, kundi tatawagin ka ngayon na kung saan ikaw ay tabi'in. So iba rin ang tabi'in na kung saan ito'y anak ng mga tabi'in na hindi na nila nakita ng iba ang mga sahaba. So dito sinabi ni Abi Bakr na ang aklat ay sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang sugo, no? Ibig sabihin ang banal na Quran, ito ay itinala, ito ay binireveal kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay ipinadala
din ito o ipinadala ito kay Amir bin Hazim, no? Na naglalaman na kung saan ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang kautusan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipinaabot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Amir bin Hazim o nakarating ito kay Amir bin Hazim na sinabi ng propeta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala Allah yamassul Quran, na walang maaaring makahawak o makahipo ng Quran illa tahur, maliban lamang sa mga dalisay. So, maliban lamang sa mga dalisay anila. So, walang maaaring makahawak ng Quran maliban lamang sa dalisay ayon sa hadith na ito. So, una sa lahat, si Amir bin Hazim, ito ay isa itong Khazraji, kung saan ang kanyang palayaw ay si Abu Dahak. Siya ay unang nakipagdigmaan sa Kandak, no? Kasama ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya pinadala sa Najran kung saan ituro niya sa mga tao ang aral ng relihiyong Islam, no? At sa ganun ay nakakolekta ang maraming hadith mula sa mga tinuturuan niyang ito, dahil pinapadalan siya ng liham ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kautusan ng Islam, nalalaman ito ng mga tao, no? So pinadala rin ito na kung saan ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na walang maaaring umawak ng Quran maliban lamang sa mga dalisay. So sabi niya, so pinadala din siya ng iba't ibang mga katuruan sa Islam tulad ng kung paano ang pagsasadaka, kung paano ang karapatan ng mga nasusugatan, mga napapatay, ng mga sinasadya, hindi sinasadya, blood money. So iba't iba ay pinadala sa kanya. So dito isa sa pinadala sa hadith na ito na walang maaaring humawak ng Quran maliban sa mga dalisay. Sabi niya, maliban sa mga dalisay. So, ang ating mga scholars, ang hadith na ito, sabi nila, ito ay authentic na hadith. So, tinuturing nila ito na mutawatir, bagamat sinasabi na sa Ibn Hibban na ito ay unbroken chain. Mayroong napuputol sa kanilang chain o buhol nito, no, na may missing na isang tao para mabuo ang link nito. Sabi nila ang broken chain, napuputol ang chain nito. So sabi naman sabi nila ito ay binigyan nila ng antas na ito ay mayroong depekto kapag ganito, no? So sabi naman ng ibang scholars, ito ay authentic na hadith at ito nga ay kinoconsider na ito ay mutawatir. Ibig sabihin ng mutawatir, marami ang mga sahaba ang nag-narrates nito. Marami ang mga sahaba ang nag-narrates nito. Ibig sabihin ng mutawatir. So ibig sabihin na walang makakahipo ng banal na Quran maliban sa dalisay. So dito sabi ng ating mga scholars, ang sinasabi dito na walang maaaring makahipo ng banal na Quran o ng Quran ay ang maliban sa mga dalisay ay hindi ito patungkol sa mga tao. Hindi ito patungkol sa mga tao, kundi ito ay patungkol sa mga malaika. Ito ay patungkol sa mga anghel anila. Sapagkat kinuha nila ito sa banal na Quran, ang aya na ito na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na chapter 56 verse 79, na sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. So sabi na walang sino man ang makakahipo niyaon. Ang ibig sabihin dito ay ang Quran maliban sa kanila na mga dalisay. So sabi nila ang sinasabi rito ay ang mga malaika, ang mga anghel, ang mga tinutukoy dito at hindi ang mga tao. So anila, nang dahil dito, hindi tayo kasakop dito, ang Quran ay maaari nating hawakan ito, even na nga, sabi nila na tayo ay hindi nakawudu. O ang iba sinasabi pa nila, even na ikaw ay junub, ay maaari mong hawakan ng Quran, sapagkat ang sinasabi na walang maaaring makahawak ng Quran ay maliban sa mga dalisay, ito ay yaong mga anghel. Sila lamang ang tanging mga dalisay, no? Ito ang sabi nila, sapagkat ang Quran ay walang makakahawak maliban sa mga dalisay, ibig sabihin sila ay hindi nagkakasala.
kaya sila ay palaging pure na dalisay, sila ang makakaari lamang makalapit nito sa banal sa Quran na ito, na kung saan ang sinutukoy na Quran dito ay yaong nasa preserved tablet doon sa Allo al-Mahfu. Hindi itong pinadala sa atin, kundi yaong nasa preserved tablet sa Allo al-Mahfu, at walang makakalapit nito, walang makakahipo nito maliban sa kanila. Even na ang mga jin ay hindi makakahipo sa preserved tablet na ito ng Quran doon sa Allo al-Mahfu, sapagkat alam natin ang jin ay nagkakasala din ito, ang mga ito. So sabi nila, dahil dito ay maaari nating hawakan ang Quran na kung saan even na tayo ay wala sa kadalisayan. So dito ang tinutukoy na Quran, yaong mushaf, yaong mismong mayroong nakasulat na mula sa revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa pananampalataya, sapagkat alalahanin natin na ang mushaf, hanggat ito ay mayroon nakasapin sa kanya, ay maaari nating hawakan. So ang tinutukoy dito yung mushaf na hindi natin maaaring hawakan, no? Ang maaaring hawakan ng mga page nito nakasulat sa mga revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban kung ito ay mayroong sapin. So tinutukoy dito ang mushaf, walang maaaring humawak ng mga ito maliban sa mga dalisay. See? So sa ganito, sabi nila ay maaari mong hawakan ito even na ikaw ay wala sa wudu, sabi nila. Okay? So dahil dito ay sinagot sila ni Ibnul Qayyim na sinasabi niya, ang hindi natin mahawakan o mahipo ang mushaf na tinutukoy sa hadith na ito. Sabi niya, bagamat sinasabi ninyo na ang tinutukoy dito mushaf na doon sa preserved tablet ang Allo al-Mahfuz. Of course, hindi natin malapitan niya sapagkat ito ay napakataas maliban sa mga anghel. Ngunit sabi niya, ang preserved tablet na ito, kung saan ang Quran na ating binabasa ngayon, ang mushaf na ginagamit natin ngayon, ay nakasulat din doon, hindi ba? Aniya? So ito ay nakasulat mula doon sa preserved tablet. At ito ay walang magpapasinungaling dito. At sasabihin natin, alhamdulillah, ito ang kung anong revelasyon ay yun na yaon ang nasa taas. Parehong-pareho sila. Now, kung ang Quran na binabasa natin doon ay mula sa preserved tablet, kung hindi ito malapitan ng mga dalisay, hindi mahipo ng dalisay, so ito ang sinasabi natin preserved tablet nandoon sa Allo al-Mahfuz, at ang revelation sa atin ay mula din sa Allo al-Mahfuz. Ibig sabihin, ang rules nito ay walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba ang rules na ito. Kung doon ito mismo lang galing ay hindi mahawakan at ibinabasa atin ang kopya nito, ibig sabihin doon din galing ito, ay pareong rules nito at walang pinagkaiba ang rules nito. Kung hindi nila ito mahawakan, aniya, ng hindi mga dalisay, of course, hindi rin natin ito mahahawakan, aniya, kung hindi tayo nakadalisay. So, nang dahil dito, aniya, kung doon ay hindi mahawakan, ng hindi mga dalisay, of course, ay hindi rin natin makakayanan na mahawakan ito kung tayo ay hindi dalisay. So, same ruling lamang siya sapagkat iisa ang pinagmulan ng ating mushaf na kung saan ito'y nagmula rin sa preserved tablet nandun sa Al-Mahfu at wala itong pinagkaiba ang rules niya. Of course, walang pinagkaiba ito ang rules niya. Gayunpaman, sabi ng ating mga scholars, hindi natin dapat hawakan din ito kung tayo ay may najis sa ating katawan, sa ating damit. No, tayo ay mayroong karumihan sa ating kasuotan, sa ating balat, ay hindi rin natin dapat ito hawakan ito, o gayunpaman hindi rin natin dapat ito dadalhin sa maruming lugar. No, sapagkat ito ay pagkawalan ng respeto sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapawalang halaga at parangal sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, halimbawa, kung ikaw ay papasok ng CR, alam natin ang CR ay maruming lugar, hindi ka dapat nagpapasok ng Quran dyan o banal na Quran, maliban lamang in necessity. Kung nangangamba ka na, kung iiwanan mo sa labas, ito'y bastusin o kaya nakawin at sirain ng mga hindi mananampalataya, sa ganito ay mapipilitan kang ipasok mo. Sabi ng ating mga scholars, in case of necessity, maipapasok mo siya hanggat napapangalagahan mo na hindi siya makakapitan ito ng dumi. So ang sabi nila, sa ganito ay maaari mo itong ipasok. Alalahanin kasi natin, baka kapatid ko sa pananampalataya, na mayroon tayong dalawang impurity sa ating form impurity sa ating sarili. May dalawa, physical impurity and spiritual impurity. So, ibig sabihin, hindi rin ito kayang hawakan ng mga hindi mananampalataya.
So, ganun din sa atin kapag tayo nasa spiritual impurity. So, of course, tayo ay hindi maaring mawak maliban magudo o kaya kung junub tayo maggusul. Kung ganun din sa physical impurity, kung may dumi tayo sa ating sarili, ay hindi rin natin dapat ito hinahawakan ang banal na Quran. See, itong mushaf. Sabi ng ating mga scholar, kung ikaw ay mayroong sapin, walang problema. Kung ikaw ay nakasapin, hawakan mo ang mushaf, ito ay walang masama. Walang pinagkaiba yan aning ating mga scholar. Halimbawa, ang mushaf ay nilagay mo sa loob ng bag o sa sidlan. Ibig sabihin na sa loob ng bag. Ibig bang sabihin ng bag ay hindi mo maaaring hawakan ito? Of course, mahahawakan mo sapagkat mayroong sapin nandoon sa loob ng mushaf. Ganito rin ang sabi nila. Kung halimbawa ang banal na Quran nila dyan, kuha ka ng sapin na malinis, maaari mo itong hawakan at ito ay walang problema at ito ay hindi magbibigay pinsala sa atin. So, ibig sabihin, mas malakas ang fatwa ng ating majority scholars na kung saan ang paghawak ng banal na Quran ay ito ay mushaf ay hindi natin ito maaaring hawakan ito maliban tayo ay nakawudu. No? Even na sabihin nila kapag tayo junub, ang memorize natin sa ating isipan na hindi natin maaaring i-memorize ang banal na Quran except kung ikaw ay may regla, ngunit may tatlo itong sinasabi ng mga ikhtilaf, mayroong tatlong opinion ang mga scholars natin dito. Ang una sa mga nagre-regla, sabi nila ay hindi maaaring basahin to even na sa mushaf, even na sa kanyang memory. Pangalawa, sabi nila pwede niya itong basahin anytime sa kanyang memory at hindi hawakan ng mushaf. Sabi naman ng iba, in case of necessity ay doon niya lang maaaring hawakan. Halimbawa, may nakakalimutan siyang sura na pinag-aaralan niya, maaari niya ditong i-recite, maaari niyang i-recite, hindi maaaring hawakan. So, kung siya ay nasa karumihan, hindi niya maaaring hawakan. Ngunit maaari niyang i-recite kapag maaaring nakakalimutan niya, i-recite niya ito upang maalala niya. So, maaari niyang i-recite. Kung in case of necessity, anila. Pero kung hindi case of necessity, hindi pwede. Ngunit sa isa, sabi niya, ito'y maaari all the time. Basta't huwag hawakan ang banal na Quran o mushaf. Ang isa naman, no. Even na hawakan, even na sa memorya ay hindi ito pwede. Ngunit sabi nila, ang higit na malakas pagdating sa may regla ay yaong maaari mo itong i-memorize anytime. Basta't huwag mong hahawakan ang mushaf. Bakit anila? Ang pinagkaiba kasi ng junub, yaong kailangan mo maggusul sanhi nang may lumabas sa iyo ng semilya, pakikipagtalik o sa sobrang pagnanasa o sakit mula sa lamig ng panahon, ay kailangan maggusul. Sabi nila, ang pinagkaiba rito ay agad-agad mo maaring gawin ang pagsasagawa ng gusul at hindi ito dahilan upang makalimutan mo ang sura. Hindi katulad ng mga may regla anila, hindi katulad ng mga may regla, ito ay may itagal na ilang araw bago sila makapag-recite ng Quran kung hindi pa hihintulot ang pagbigkas ng Quran. Sa kanila ay maaaring makalimutan nila ang kanilang pinag-aaralan. So in this case, in case of necessity, sa dahilang in case of necessity, ay pinapahintulutan sila na i-recite ang banal na Quran. Ang banal na Quran anytime kung sila ay nag-aaral sa pamamagitan lamang ng kanilang isip at hindi nila ahawakan ang mushaf. See? So, ito ang malakas na opinion ayon sa ating mga scholar. So, dito makikita natin na hindi mo dapat hawakan ang banal na Quran kapag ikaw ay wala sa kadalisayan, either na ikaw ay junub o kaya naman walang bisa ang iyong wudu ablution. So, ang tanong ay nila, paano yaong mga bata na hindi umabot sa puberty o sa wastong hidad upang sila ay managot? So, ayon sa ating mga scholars dito ay walang maliwanag na ebidensya na ito ipinagbawal sa Sharia ng Islam o sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam natin isang tradisyon sa ating pananampalatayang Islam na ang mga bata ay turuan sa maagang gulang nila mula sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila makapagmemorya ng banal na Quran. So, anila kung ito ay bibigyan mo ng mushaf, halimbawa 1 page upang pag-aralan niya ito. At alam natin, ang mga bata minsan ay tamad magsagawa ng wudu ang mga ito. So, dahil dito, in case of necessity, ay maaari nilang hawakan ang mushaf na ito at maaari nila itong pag-aralan. Sabi nila, ang sabi naman ng iba, no, hindi po pwede. Kailangan talaga. Gaya ng hadith, ay kailangan at ang Quran, ay sinabi nila na makakahawak lamang dyan kung ikaw ay nagpadalisay. So, ibig sabihin nila, no, kailangan magpadalisay sila, magtuto silang magwudu, pag-aral silang magwudu.
bago nila ito hawakan. Ngunit, in case of necessity, gaya ng itong pananampalatayang Islam, ito ay magaang relihiyon. In case of necessity, tamad ang mga bata na magsagawa ng wudu. So, anila sa ganito ay maaari nilang hawakan ng mus'ab at pag-aralan ito. No? Maaari nilang pag-aralan ito at lalong higit anila. Mahawakan man nila ito, ang mus'ab na ito, sila ay hindi nananagot dito sa bagay nito at nagkakasala dahil sila ay exemption, sila ay mga bata pa anila. So, anila, pagdating sa mga bata, in case of necessity, kailangan niya mahawakan upang pinag-aaralan. Sabi nila, ito ay maaari mong ipahawak at pag-aralan ng batang ito. Ang Allah ang higit na nakakaalam. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ورواه مسلم. So dito sa hadith na ito ay sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagi niyang binabanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala all the time. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, palagi niyang binabanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mula kay Muslim. No? Ito ay mula kay Imam Muslim rahimullah. So, dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palagi niyang binibigkas ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, palagi siyang bumabasa ng banal na Quran, palagi siyang nagre-recite, palagi niyang pinupuri ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagi siyang nagbibismillah, palagi siyang nagsasabi, la hawla wa la quwwata illa billah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Marami siyang sinasabi hinggil sa pagpaalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. All the time sinasabi, inaalala niya ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, naaalala niya, pinupuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang hadith na ito, pakatandaan natin ito ay hindi applicable sa mga taong nasa kung saan sila ay nakikipagtalik. Sila ay nagsasagawa ng pagtatalik. Sila ay dumudumi, umihihi kaya o dumudumi kaya. So, hindi ito applicable, etc. However, kung ikaw ay nasa state lamang ng impurity, like for example, due to sexual intercourse, remembrance and pronouncing the name of Allah subhanahu wa ta'ala is permissible. So sa ganitong sitwasyon, kung ikaw ay tapos na makipagtalik, ikaw ay junub, ang pag-alaala sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ipinapahintulot. Ngunit huwag kang bibigkas ng sa banal na Quran. Ngunit kung ikaw ay magdua, ikaw ay allowed nila. Ang ibang scholars natin, ito ay allowed. Even na ito ay galing sa aya ng banal na Quran, kung ito ay ginamit mong dua na wala kang layunin, na ito ay binigkas mo na mula sa banal na Quran, ito ay hindi po pwede. Ngunit kung binigkas mo ito nila, na ito ay dua na kung saan humihingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaari mo itong bigkasin nila. So, ang Allah higit na nakakaalam. So, sabi nila, sa ganitong sitwasyon, kung ikaw ay nakipagtalik, wag habang nagtatalik, ibig sabihin, pagkatapos magtalik, ang pag-alaala at pagbanggit sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay walang masama. Subalit, anila ang paghaplos o paghawak o pag-recite ng banal na Quran, ito ay pinagbabawal. According ito sa majority scholars. Kaya sinabi natin kanina, may nagsasabi na kung ito ay mga dua, no? Ito ay mga dua, pagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala, nila ito ay maaari dahil minsan sa banal na Quran meron diyan kapag binigkas natin ang aya sa magpakupkup kay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsabi na a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yung ganyan na sinasabi nila, so pwede nating sabihin. Ang iba naman sinasabi nila, ang dua o panalangin, ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, like for example, ang ayatul kursi, bago ka matulog nila, ito ay maaari. So sabi ng ating majority scholars, no, lahat ng ayat sa banal na Quran, ito ay hindi pinapahintulot na bigkasin ni hawakan ang banal na Quran, at ito ang majority scholars na opinion natin na kararami sa ating mga scholars. So dito sa hadith na ito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa katangin niya ang palagi niyang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagandang halimbawa sa atin ito upang pamarisan na kung saan maging ang alaala natin sa ating isipan at puso yung Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang makamundong bagay.
Sapagkat ito ang maaaring magpalayo sa atin sa mundong ito na kung saan masilaw, malinlang, malaro tayo sa mundong ito ay ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ang magtatagumpay, ang palagi nilang inaalala ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. See? So, ganun din ang pagbigkas ng balon na Quran ay meron itong mga certain place, no? May mga lugar na kung saan hindi natin dapat bigkasin tulad ng CR o napakaraming najis sa ating lugar o dumi sa ating lugar. So, hindi dapat natin ito ginagawa. Ayon sa ating mga scholars, hindi respatuhin, galangin natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. See? Okay. So, habang ikaw ay umihihi, nakikipagtalik, halimbawa, ikaw ay dumudumi, no? Basta ikaw ay nasa maruming kalagayan o sitwasyon na ginagawa, ito ay hindi dapat natin ginagampanan ang bagay na kung saan tayo ay umaalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba ang dahilan, isa sa dahilan kung bakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung makikita natin, pagpapasok siya ng CR, sabi niya, A'udhu billahi minal kubti wal kabait. Nagpapakupkup siya sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga lalaki at babaeng jin. Pero paglabas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sasabi niya, Astaghfirullah o Gufranak. Sabi niya, Ya Allah, ako humihingi ng kapatawaran sa iyo. Bakit siya humihingi ng tawad? Ano bang ginawa sa loob ng isang taong nagdudumi sa loob ng CR? See? O palikuran. Ang dahilan, isa sa dahilan dito, kapag tayo ay dumumi o umihi, halimbawa kaya, ay nakaraos na naman ng isang bagay na kung saan lumabas sa atin upang maibsan magkaroon tayo ng magandang kalusugan sa ating katawan. See? Dahil kung ito ay mananatili sa ating katawan, of course, makakaroon tayo ng sakit kung hindi ito lalabas at maaring ikamatay natin. Sa dahilang ito ay lumabas sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kayang pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng CR marumi. Hindi natin kayang purihin na sabihin natin, Alhamdulillah, Ya Allah. Sa mamamagitan mo, nakaraos ako, magkaroon ako ng magandang pakiramdam at kalusugan. No, dahil hindi mo mabanggit at sa oras na ito at the time na lumabas ang dumi na ito o hihi na ito, hindi mo mapasalamat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag labas mo ay hihingi ka ng tawad. Ang dahilan ay hindi mo kasi napuri na pasalamatan Allah subhanahu wa ta'ala sa loob. Kaya ngayon paglabas mo ay, Ya Allah, humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi kita napasalamatan, hindi kita napuri sa dahilang tinulungan mo ko na maibsan to at magkaroon ako ng magandang pakiramdam at kalusugan. Ya Allah, hindi kita napasalamatan. Sa paglabas kong ito, Ya Allah, sasabihin ko sa iyo, patawad po, Ya Allah. See? Isa sa dahilan kung bakit hindi tayo maaaring pumuri sa maruruming lugar o isa itong ebidensya na hindi natin kayang purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ang kanyang pangalan sa lahat ng maruruming lugar, even na tayo ay nakikipagtalik, no? O kaya tayo umihihi, see? Ay hindi natin, o etc., hindi natin dapat gawin ang bagay na ito. Ito ay mga exemption. Ito ay mga exemption sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya. So, hindi natin dapat ginagawa ang mga bagay na ito sa maruruming lugar o sa mga maruruming ginagawa natin. Okay? Sabi naman ng mga ibang scholars, kung tayo ay minsan napapadulas, nagkakamali, no? Minsan nasasabi natin niya sa loob ng CR. So, sabi nila tayo ay hindi napapatawan ng kasalanan sapagkat ito ay hindi natin sinasadya. Ngunit pag-aralan natin mapigilan ito. Lalo na kapag tayo magwuwudo sa loob ng CR, mayroon nagwuwudo sa loob ng CR. Let's say sabihin natin na huwag tayo magbismillah sa isipan natin doon sa labas na lang pinto bago man tayo makapasok pa sa CR. Huwag natin gawin ito sa loob ng CR, no? Sapagkat nga ipinagbabawal sa maruruming lugar na alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, maging purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi dapat natin ito ginagawa. Ibig sabihin, all the time na ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na naliwalatihin, puriin, takilain, alalahanin ng pangalan ng subhanahu wa ta'ala, ito ay sa lahat ng panahon, maliban lamang kung ito ay mayroon exemption. Ibig sabihin, kung ikaw ba'y natutulog ay nakakapagpuri ka rin, ibig sabihin na sinasabing sa lahat ng panahon, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay gising, no? Kapag siya ay nakagising, wala siya sa maruming lugar, wala siya sa karumihang ginagawa niyang tulad ng pakikipagtalik o ano paman ay dito ay hindi ginagawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero maliban dito ay madalas na inaalala niya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the time ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang buhay. At dito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin niyo akong madalas sapagkat sila ang magtatagumpay. So, isa-isa sa benepisyo na palagi nating inahalala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat segundo, sa bawat minuto at oras sa ating buhay, ito lang ang tanging magpapalayo sa atin
upang mas malinlang tayo ni Shaitan at upang masilaw tayo ng mundong ito. So ito ang mga hadith natin sa araw na ito. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.